Nagmamakaawang hinawakan ni Larry ang paa ni Kenneth. Nanginginig at natatakot para sa sariling buhay. Nakahilatan na siya sa sahig at duguan. Suntok at sipang natamo niya pagkatapos nilang bumalik sa kwarto kung nasaan si Kenneth na walang maibalita kung nasaan si Rosenda. Halos hindi na makilala ang buong kwarto dahil talagang wasak, maging ang mga gamit na naroon. Ang malaking TV ay wasak sa gitna. Ang maliit na refrigerator ay natumban at natapon ng mga laman. Ang mga kama na nandun ay wala na sa pwesto. Nakasalubong nila kaninang manager ng hotel na takot ang itsura at walang magawa. Takot na tumawag ng pulis dahil siya banta ni Kenneth. Kasalanan niyo mga inutil! Muling pinagsisipa sila ni Kenneth. May hawak itong baril na biglang tinuto kay Larry. Boss, alam mo ba kung anong ginagawa sa taong inutil na gaya mo, ha? Nagulat si Larry na biglang pinasubo ni Kenneth sa kanyang dulo ng baril. Pinapasabog ang ulo. Bumaba ito't bumulong. Para sa demonyong galit na galit, anumang oras ay kayang kumitil ng buhay. Dahil sa galit, halos maluha si Larry dahil doon. Nagmamakaawa pa rin siya kahit na halos mawalan na siya ng ulirat dahil sa takot at bugbog sa katawan. Ang ilang mga tauhan na nandoon at nasasaksihan ng lahat ay napuno rin ng kakaibang takot sa sistema. Gusto man nilang tulungan si Larry, natatakot naman sila para sa sariling mga buhay. Ah! Biglang sigaw ni Kenneth. Nanginginig ang mga daliring kalabitin ng gantilyo ng baril. May bumubulong sa kanyang tenga na patay ng lalaking nasa harapan. Bullshit! Mura niyang napasabunot sa buhok. Muli niyang kinuhang baril mula sa bibig ni Larry. Get out! Bulyaw niya dito maging sa mga tauhan. Sa takot ay mabilis na nagsialisa ng mga tauhan niya sa kanyang harapan. Tinulungan ng mga to si Larry na makaalis. Nang wala ng mga tauhan niya ay muli siyang sumigaw. Rosenda, hindi mo ako matatakasan. Hindi ka makakawala sa akin kahit na anong gawin mo. Akin ka lang. Akin ka at sino man ang papagitna sa ating dalawa'y mamamatay. Papatayin ko sila, Rosenda. Ang demonyo sa kanyang utak ay muling bumulong. Kailangan niyang tapusin ang mga hadlang. Kailangan niyang makuha muling asawa kahit sa anong paraan. Mula sa kwarto ay lumabas siya. Sa labas ay naroon ang mga tauhan niyang bugbog mula sa kanya. Nahintakutan ng mga to, ngunit hindi naman makapalag. May hawak si Kenneth laban sa kanila, kung kaya kailanman hindi nila kaya tong traidorin. Umalis na tayo dito, utos ni Kenneth sa mga to. Medyo kumalma na siya pero naroon pa rin ang galit na tila gustong sumabog. Sumunod ang mga tauhan niya nang bumaba siya mula sa gusali. Inutusan niya ang isang tauhan na iseta lahat ng damages na nagawa niya sa kwarto. Sabihin mo sa ibang mga tauhan na pumunta sa bagong hideout natin. We need to set a plan, utos niya kay Larry. Agad itong sumunod, dala ng takot. Sa takot na nararamdaman ay napahiyakap si Rosenda sa sarili. Tumahimik na ang lugar at alam nilang pareho na wala na si Kenneth sa gusali. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin maalis ni Rosenda ang matakot para sa sarili. At para sa taong nagligtas sa kanya, alam niyang pansamantala lamang ang katahimikan ngayon. Bukas ay muling may kakaharapin silang bagyo. Bagyo na dala ni Kenneth sa mga buhay nila. Benedicto, don't worry about me. I'll handle it. Aniya nito. Humakbang palapit sa kinaroroonan niyang kama. Tumingala siya dito. Marahas na umiling. Natatakot ako para sa pamilya mo, Benedicto. Ayaw kong madamay sila. Naipilig nitong ulo sa katumitig sa kanyang mga matang na pupuno ng pangamba. No need to worry about them. I am making sure that they are protected and safe. Napahagulol si Rosenda. Hindi niya mapigilang maiyak dahil sa takot na nararamdaman. Para siyang sasabog sa kaba. Ang mga palad niya ay naitakip niya sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya kay Benedicto o magsisisi siya dahil tinanggap niyang tulong nito. Hindi man niya maalala si Kenneth pero nararamdaman niyang bagsik ng pagkatao nito. Hindi siya nito titigilan hanggang sa hindi muling makukuha. Sa tingin mo ba hindi ako handa, Rosenda? Tanong ni Benedicto kapag daka. Naramdaman niyang paglundo ng kama, hudyat na umupo doon si Benedicto. Ang hindi niya inasanay sobrang lapit nito sa kanya. Kung kanina kinikilabutan siya dahil sa matinding takot,
Ngayon naman ay dahil sa malapit na presensya ng lalaki sa kanya. There's this lingering feeling na hindi niya maintindihan. Dinadagundong siya ng malakas na kaba. Parang sasabog ang puso niya sa mabilis na kabog. I never intended to put myself or my family in danger, Rosenda. Pero may nagtulak sa akin. May mga bagay o taong hindi ko kayang hindian. Ani nito. Mula sa pagkakadukdok sa mga palad ay muli niyang nilingon si Benedicto. Nakayuko ito. Tila may pinapanood sa baba kahit wala naman. Nagulat siya nang bigla itong bumaling sa kanya. Ngumiti na parang sinasabing ayos lang ang lahat. Walang dapat ikabahala. May batang humingi ng tulong sa akin para sa kanyang ina. He looked at me straight to the eyes and asked help. Nalaki ang mga mata ni Rosenda. Si Maki? Hindi siya sigurado pero itong biglang pumasok sa isipan niya. Maki never look or talk to anyone except her. May kondisyon ng anak niyang hindi nila matanto kahit pa ilang doktor ang pinuntahan nila. Gusto niyang paniwalaan na si Maki nga yun. Ngumiti muli si Benedicto saka tumango. Kakaibang ngiti nito na tila sinasabing tama siya. Inabot nito ang nanginginig niyang kamay. Maki wants me to help you. Gusto ko niyang makawala sa hawla na ginawa ng iyong asawa. I am fulfilling that request for him. Napaluha si Rosenda. Ibig bang sabihin ay nasa ligtas ng lugar ang anak ko? Gusto ko siyang makita, Benedicto. Gusto kong mayakap ang anak ko. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil sa balitang safe ang anak. You will see him again, Rosenda. You will see him. And by that time, he may have talk about what really happened to you. Gusto niyang idagdag pero sinarili niya na muna yon. Ramdam niya na may alam ang bata. Sa kalagayan nito, alam niya na may hindi ito masabi sa gustong sabihin. He will wait for that. Sa ngayon, titiyakin na muna niyang ligtas ang magina. Mama, Mama, pabiling-biling ang ulo, nakapikit ngunit ang mga mata ay parang bukas habang inaalala ang nakaraan. Ang pawis sa kanyang noo ay tagaktak at halos basa ng kanyang buhok dahil doon. Ang mga kamao niya'y nakakuyom habang tila bumabalik siya 5 taon na nakakalipas. Ang nakaraang nagdulot sa kanya ng trauma dahil sa takot. Pilit man niyang kinakalimutan ay muling bumabalik sa kanya. Siguro nga panahon na para muli niyang harapin yun. Muling balikan. Anong nakikita mo, Maki? Malumanin na tinig yun. Parang anghel na bumubulong, kinakausap siya. You can stop if it's hard for you to remember. Muling bumiling ang kanyang ulo. Gusto niyang magmulat. Gusto niyang tumigil at magising sa panaginip na yon. Pero nagpatuloy siya. Tila nakikita niyang batang siya. Naglalakad sa mahabang pasilyo habang umuulan ng malakas. Ang kulog at kidlat ay dahilan upang takpan niyang kanyang tenga habang inaapuha pang daan patungo sa taong magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang kanyang ina. Sinundan niya ang batang siya habang umiiyak na hinahanap ang kanyang ina. Kapag kumikidlat at kumukulog ay kagad na dinadaluhan siya nito. Pero sa oras na yun ay wala ito. Walang ina niyang yayakapin siya at aaluin. Walang inang magbubulong sa kanya na okay lang lahat dahil naroon ito. Poprotektahan siya. Mama! Iyak ng batang siya habang papungas-pungas na hawak ang teddy bear na regalo ng ina. Mama! Sa kalagitnaan ng pasilyo na patigil siya. Ang takot na nararamdaman ng batang si Maki na palitan ng konting saya. Nakita kasi niyang ina na lumabas sa kwarto ng mga to. Mama! Honest niya pero ngiti ay napawi na makitang may daladalang malet ang ina. Tila ba alis nang hindi niya alam. Aalis ako, Kenneth. Sa ayaw mo't sa gusto mo. Hindi ko na masikmurang ginagawa mo. Hindi ako kriminal para ikulong mo dito. Walang aalis, Rosenda. Hindi ka aalis. This is your home. Dito ko lumaki at nagkaisip. Bakit ka aalis? Bakit kailangan mong iwanan ang buhay na binuo mo kasama ako? Madilim ang pasilyo dahil namatay ang mga ilaw. Pero ang batang si Maki nananatiling nakatayo doon. Takot na takot siya kung kaya hindi niya nagawang kumilos. Lalo't ang dagundong na boses ng amay sumasabay sa kulog at kidlat sa labas. Sinabi ko ng dahilan, Kenneth. Gusto kong explore ang mundo bukod dito sa isla. Isa pa gusto kong makita ang kapatid ko. Hahanapin ko ang kapatid ko. Nakita ng batang si Maki ang paglayo ng ina sa kanyang ama nang biglang kumidlat.
Dahil napupuno ng salamin ng kabahayan nila ay nag-reflect ang liwanag ng kidlat sa loob. Mama! Anas niya. Nagawang humakbang para habulin to, pero malilit ang mga paa niya. Hindi niya nagawang humabol. Pababa na ito sa hagdan ng mahabol to ng kanyang ama. Ito ang tahanan mo, Rosenda. Dito ka nababagay sa pamilyang ito. Sa akin. Sa muling pagkidlat at kulog ay ang alingaw-ngaw ng pagpupumiglas ng kanyang ina sa kamay ng kanyang ama. Bitawan mo ako, Kenneth. Hindi mo ako mapipigilan. Aalis ako kung kailan ko gusto. Isasama ko si Maki. Hindi siya nararapat matulad sa akin na nakakulong sa islang hawla at walang kalayaan. Tahimik na lumapit ang batang si Maki sa tila rehas na kahoy na siyang nagsisilbing harang sa pasilyo. Napakapit siya doon habang hindi na mapigilan ang pagluha. Gusto niyang sumama. Pagod na ako na tila puppet na sunod-sunuran sa gusto mo, Kenneth. Pagod na ako sundin lahat ng utos mo. Lahat ng dapat kong gawin sa dikta mo. Palayain mo na ako. Nagulat ang batang si Maki na makitang sinakal ng kanyang ama ang kanyang ina. Nanilisik ang mga mata nito tila kumikisla pa sa kadiliman. Ang lakas ng loob mo, saway na ko, Rose. Sinong pinagmamalaki mo? Anong ipinagmamalaki mo? Walang-wala ka kapag nawala ako. Kenneth, bitawan mo ako. Hindi ka aalis, Rose. Mamamatay ka na lamang kesa maging malaya. Kasabay na malakas na muling pagkulog at pagkidlat ay ang pagkahulog ng kanyang ina sa hagdan. Sa pagkakataong yun ay napasigaw na siya ng malakas. Mama! Mama! Umiyak na tawag niya sa ina. Nakita niyang gulantang sa mukha ng kanyang ama nang makita siyang nasaksihan ng lahat. Maki! Mama! Mama! Paulit-ulit niyang sambit habang pilit na bumababa sa hagdan. Ang malilit niyang mga paa ay pinilit na marating ang kinaroroonan ng ina. Inang duguan na sa sahig sa dulo ng mahabang hagdan. Rose! Rosenda! Kasabay ng panaghoy ni Maki ay ang natataratang boses ng kanyang ama. Dinaluhan ng inang wala ng malay sa sahig. Get some help! Help us! Sigaw ng ama niyang tumabi sa kanya. Siya naman ay pilit na ginigising ang ina. Mama! Mama! Sasama siya dito. Kailangan itong gumising at sasama siyang aalis dito. Dumating ang tulong kahit na bumabagyo. Ay nakakuha ng doktor si Kenneth. We need to take her to the nearest hospital right away, Kenneth. I can't operate her here. Nakasilip ang batang si Maki sa silid kung nasaan ang ina. Nabigyan na ito ng paunang lunas pero tila nararamdaman niyang hindi magandang lagay nito batay sa narinig na sabi ng doktor. Ayaw man ipumayag ang kanyang ama. Sa pagalis ng mga to sa isla, dalang ina niya hinarang niya ang doktor. Help, Mama! Ngumiti sa kanyang doktor. I will help your mama. Don't worry, she will be fine. Kinuha nitong name tag na nasa damit. Kung hindi makakabalik ang mama mo, as I promise, find me. Eka nito na ginulong buhok niya. Umaasang batang si Maki sa pangako ng doktor na yon. Lagi siyang nakaabang sa pinto. Lagi naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina. Dala-dala niyang name tag ng doktor na yon habang naghihintay dito. Mataman at laging nakaabang, nakatanaw sa malayo habang umaasang sa mga dumarating, sana ang ina na niya iyon. Na sana to pa rin ng doktor ang pangako nitong babalik ang kanyang ina. Dr. Enrique, yun ang nakalagay sa name tag. Kip-kip niya palagi yun sa mga kamay. Ang paghihintay niya ay tumagal ng araw. Ang araw ay naging linggo. Ang linggo ay naging buwan. Ang buwan ay naging taon. Hanggang sa nakalimutan niya na maging masaya. Nakalimutan niyang lumaki. Nanatili siya sa 4 na taong gulang na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina. Gusto niyang tanungin ang ama pero natakot siya. Mas naramdaman niyang takot sa ama habang tumatagal ang panahon. Pero kahit natakot ay may salita itong gustong-gusto niyang naririnig. Ang iyong mama ay babalik. Pinapangako ko. Babalik siya sa atin at hindi na muli tayong iiwan. Babalik siya, Maki. Babalikan tayo ng iyong mama. Umasa siya. Gustong-gusto niya yon. Kahit halos hindi niya na nakikitang amay umaasa siya. Hanggang sa tinupad ng ama niyang pangako. Muli niyang nasilayan ng kanyang ina makalipas ang ilang taong pangungulila dito. Mama! Bumalikwas si Maki mula sa pagkakahiga sa isang kama. May mga nakalagay na monitor sa kanya habang naroon. Napatingin siya sa isang babae nang hawakan nitong kamay niya. Are you okay? Tanong nitong ngumiti. Ang mainit na palad nito nagbigay sa kanya ng kasiguraduhang nakabalik na siya sa kasalukuyan.
Hilam ng luhang mga mata niya nang tumingin siya sa doktor. He is with the therapist. At ginamitan siya ngayon ng hypnotic therapy para matulungan siyang alalahanin ng nakaraan. Kung ano nga bang trauma ang pinanggalingan kung bakit siya nagkakaganon. Hindi madaling alalahanin. It takes courage to do so. At nagawa niya. Ginawa niya gaya ng gusto ni Benedicto para sa kanya. Dahil yun lang ang tanging paraan. I need to save my mama. Sa unang beses ay nakabuo siya ng salita. Salamat sa tulong ni Benedicto na siyang nagkumbinsi sa kanyang magpa-therapy. They overturned the result of his test too. Wala siyang autism at alam niyang gawa-gawa yun ng ama niya. Malinaw na sa kanyang lahat. Ayaw ng ama niya na maalala niya at bumalik siya sa dating pag-iisip. Oo, bata pa siya noon pero malinaw yun sa pag-iisip niya. It's just the trauma that makes him that way. Trauma na unti-unting nilalabanan ngayon sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanya sa oras na yon. It's been weeks since he ran away. Gusto niyang balikan ng ina pero natatakot siya. Natatakot siyang mawala ng pagkakataong iligtas ito kapag nahuli siya ng ama. Dahil sa tagal ng panahon, kilala niya na ang ama. Hindi ito makakapayag na hindi siya muling makaikulong sa hawla ng pagmamahal nito. Alam niyang mahal na mahal sila ng kanyang ama, lalo ng mama niya. Pero ang pagmamahal na yun ay nagsisilbing mitya ng kanilang mga buhay. He remembered now na walang ama niya ng halos kalahating buwan. Years ago, nang bumalik ito'y mas naging kakaibang pakiramdam niya dito. Mas naging mabalasig, mas nakakatakot at parang may malaking lihim na itinatago bukod sa totoong nangyari sa kanyang ina. It's okay, Maki. Muling alo sa kanya ng doktora. He was in a facility. 3 araw na rin siya doon. Mag-isa lang din siya na pasyente. Malamang dahil iniiwasan nila na may makahanap sa kanya doon. Take a rest. Then let me know if you are ready to talk about it. Aniya ng doktor. Muling sumilay ang mabining ngiti sa kanyang mga labi. Napatango siya, napatingin sa labas dahil sa binuksan ng bintana ng doktora. Kanina'y nakasara lahat ng yun, ngayon ay lumiwanag bigla sa silid na kinaroroonan nila. Kay ganda ng sinag ng araw, nabigyan siya ng lakas ng loob para harapin muli ang buhay. This time a stronger him. May pagtatanggol niya ng kanyang ina. He will do everything for her, Benedicto. Napatingin si Benedicto kay Clarence. Pagkatapos ay napatingin siya sa labas. Nasa labas na sila ng kumbentong pakay nila. It is a surprise visit at hindi alam ni Sister Fatima na darating sila sa araw na yon. Bumaba sila ni Clarence at nagtungo sa opisina kung saan itinuro kung nasaan si Sister Fatima. Benedicto, napabisita kayo. Mabilis silang sinalubong ni Sister Fatima. May malawak ng ngiti sa mga labi. Ngumiti siya. Si Clarence naman ay nagpaalam na maghihintay sa labas habang hinihintay. Si Benedicto na makausap mag-isa si Sister Fatima. Maupo ka, Benedicto. Anong may paglilingkod ko? Tumikim si Benedicto. Hindi niya alam kung paano magsisimula pero alam niyang si Sister Fatima ang isa sa susi para maliwanagan ng lahat. Lalo na sa pagkatao ni Angelina at Rosenda. Mula sa bulsa ng kanyang kote nilabas niyang litratong nakalap. Binigay niya ito sa madre. I need your help, Sister Fatima. I need you to answer my questions. Aniya, mataman na munang tumingin sa kanya ang madre. Bago nito kunin ang mga litratong nasa mesa. Napansin niyang pagbabago ng itsura nito dahilan upang lalo siyang makuryoso. Pagkatapos nitong tingnan lahat ng litrato ay dinausdos nito pabalik yun sa kanya. Anong gusto mong malaman, Benedicto? Napalunok siya. Kinuhang litrato. Hinanap ang pakay at saka muling nilahad yon sa madre. You know her, right? Aniyang tinurong kamukhang kamukha ni Angelina na babae. Tumango ito bago humugot ng malalim na hininga. Siya si Alia, sagot nito. Alia, bakit tila ibang nabanggit na pangalan nito ni Mr. Montenegro? How about her? Tinuro naman niya si Mrs. Padilla. Teofila, sagot nitong papahina. You know them? Hindi yun tanong, siguradong sigurado doon si Benedicto. Pakaramdam niya ay may nag-uugnay sa mga to. Maybe friendships? Napansin niyang mapait ng ngiti sa mga labi ni Sister Fatima at ang lungkot sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumayo ito at pumunta sa bintana. Tumanaw doon, nakasunod naman ang tingin ni Benedicto sa madre. Matamang naghihintay ng kasagutan mula dito. Teofila, Ali at ako ay matalik na magkakaibigan, Benedicto.
Pagkakaibigan na akala mo'y walang makakatibag. We had the backs of each other. Kahit na anong problema pa yon. But she paused, na parang may kung anong naging lamat ang pagkakaibigang dinescribe niya tilang perpekto. Humarap ito sa kanya. Ngumiti na walang halong saya. Naglakad papalapit, kinuwang litrato at muling pinakatitigan. Teofila and Dalia, mas close silang dalawa dahil parehong laki sa yaman. Bago ako dumating sa buhay nila ay magkaibigan na sila. Pero ano? Hindi na mapigilan ni Benedictong mapatanong. The anticipation is killing him. Gusto na niyang malaman ang totoo. Sinira sila ng pagmamahal sa isang lalaki. Nagulat si Benedicto, nalito. This child, aniya, kinuhang litratong may hawak si Mrs. Padilla na sanggol. That is her love child. She has a son bago talaga dumating ang totoong lalaking sumira ng pagkakaibigan namin. Napansin niyang pangingilid ng luha ni Sister Fatima. Ang lalaking yun ay, tama ka, ang asawa ni Teofila, the late Mr. Padilla. Napalunok si Benedicto pero hindi pa rin niya mapag-connect ang lahat. Naglakad muli si Sister Fatima papunta sa upuan nito nang maupo'y tila handa ng muling magkwento. Sa totoo lang, hinintay kitang magtanong tungkol dito. But it took you years. Akala ko, aalamin mong lahat after Angelina's death. Nagulat siya sa pagbanggit nito sa pangalan ng asawang tumitig sa kanya. Makinig kang mabuti, Benedicto, at nagsimula itong magkwento.